Hi guys, mga ka-cakey, welcome again. At ito, gagawa na naman tayo ng isang cake at panibagong gagawin natin to. I mean, hindi ito panibago, pero tatawagin natin itong carobana kasi it's a combination of carrot cake and banana cake. So first off, gagawin natin ang ating carrot cake. So meron na ako nitong video, kung gusto nyo i-search nyo na lang. So ayan, gumamit lang tayo ng 2 cups ng brown sugar, then 1 cup of oil, and 4 eggs. Ayan, 1 by 1 ko lang nilalagay. So, 2 cups of brown sugar lang ginagamit ko. Hindi na ako gumagamit ng white kasi ayoko ng matamis. Yes. At ayan, dahil wala tayong yogurt, so pwede namang itong all-purpose cream. Naglagay lang ako dyan ng mga 1/4 cup. Ito ay nagpapamoist sa ating cake. Kahit ilagay nyo yan sa ref, hindi yan titigas. So, ito naman ay cinnamon. Siyempre, pag carrot cake, may cinnamon. So, ayan. At saka, meron pa siyang allspice. Yan ang gustong-gusto ko, itong allspice para sa ating carrot cake. So, i-combine lang natin yan. So, next, isusunod na natin ang dry ingredients. So, gumamit ako dito ng 2 cups of all-purpose flour, 1 teaspoon of baking soda, half teaspoon of baking powder, and 1/4 teaspoon of salt. So, ayan. I-combine lang natin. Hahalo-haluin lang natin doon. At ito na nga yung ating carrots na grenade natin. Pero yung gadgarin, mano-mano. Yan. Mga half kilo siguro yan. Or 2 cups. At ito So, ito na nga guys na walnuts na bili ko by Growers. 99 lang ito, 200 grams na. So, di ba ang mura na niya. Tapos, parang biak-biak na siya. Katulad niyan, oh. Hindi nyo na kailangan i-ground pa siya. Pero kung gusto nyo mas pino, pwede nyo namang i-ground pa. Pero ako okay na yan. So, hinalo ko na sa ating mixture. So, maglalagay din tayo ng 1 teaspoon of vanilla essence. So, yun ang ginamit ko, yung McCormick. At ihalo-halo nga natin. At take note guys, dapat nakapreheat ng ating oven habang ginagawa natin ito ha. 350 Fahrenheit. At gumamit ako dito itong aluminum foil. Diretso na nating ilalagay dyan ang ating carrot mixture. So, ayan, nakagawa tayo ng 3. Sa bawat isa, naglagay ako ng 1 3/4 cup. So, 3 lang ang nagawa niya kasi 2 cups of all-purpose flour lang naman ang ginamit natin. So, ganyan lang. Ayan. Okay, so linisin natin kasi pag hindi natin lininis yan, ang tendency niyan masusunog. So, pangit tignan pag naluto na, diba? So, inilagay ko na sa oven. Magta-timer kayo ng mga 55 minutes to 1 hour. So, ayun, habang hinantay nating maluto ang ating carrot cake, so i-prepare naman natin itong buttermilk na kailangan natin sa banana cake. So, yan ang unahin natin para isi-sit natin ng mga at least 5 minutes. So, 1 cup of milk plus 1/2 tablespoon of vinegar. So, ito na yung banana cake natin. Nakabili 10 maliliit na banana. Pero kung malalaki lang, kahit 5, okay na. So, ayan. At 2 cups also of brown sugar. Kung nakikita nyo, parang hindi siya tama ang pagkasukat, pero kasi dapat pack brown sugar. So, kaya may dagdag ako dun. So, hindi na talaga ako naglalagay ng white sugar para hindi gaanong matamis. Anyway, moist naman siya kahit hindi white sugar. And then, 1 cup also of oil. Hindi rin ako gumagamit ng butter kasi nga tumitigas ang butter. Unlike sa oil, pero dapat vegetable oil. Huwag kayong maggagamit ng coconut oil. Kasi yung pag-finish nyo yun, ang mangyayari, titigas ang inyong banana cake or ang inyong carrot cake. So, ihalo na natin itong buttermilk. So, ganyan lang paggawa ng buttermilk. Very simple. Mag-a-add lang kayo ng konting vinegar. And then, dito naglagay ako ng banana essence. Para ito talaga pag naluto, napakabango. So, ayan. At ayan ang banana. Nilagyan ko ang banana ng konting lemon para hindi magkulay. Pero kung nakita nyo, parang nag-brown din siya. Kasi yung lemon natin, hindi naman yung talagang tunay. Yung nasa bote na. So, ayan. At naglagay din ako nga nitong chocolate. Yun, bali ang panghalo natin sa ating banana cake. Ang ilalagay ko sa loob ay brown chocolate ng Berries at yung sa labas naman itong Dutch na chocolate chips. So,
dark din siya kasi ayoko talaga kasi para makontra nga ang tamis kasi kahit papaano kasi may tamis pa rin ang banana cake. Syempre 2 cups of sugar yun. Day. So ayan, halu-haluin lang natin ganyan. So, ganyan na magiging itsura ng ating mixture. So, eto na. Inalo ko pa itong kalahati. Akala ko kasi kalahati okay na. Pero isinabay ko na siyang lahat. Nabili ko yan mga 92 pesos. Yung dark chocolate ng Berries. 200 grams lang siya. So, ayan. Gumamit ako dito ng 3 ulit. Akala ko 3. Pero ang pagkasukat ko nga is 1 3/4 cups. Para pareho ang taas doon sa ating carrot. Pero mas marami pala siya. So, ang nagawa natin dito ay 4 na tray. So, ayan, luto na ang ating carrot cake. Ayan, tinusok, malinis na siya. After 55 minutes or 1 hour, sabihin na natin 1 hour. So, ayan, ready na siya. Palamigin muna natin. At ang banana cake ay luto na rin. Siyempre, sinorkat na natin. So, ayan na, guys. So, ito naman ang ating cream cheese. Hindi ko na sa inyo pinakita ang paggawa kasi meron naman tayong video niyan. So, ayan, mag-a-assemble na tayo para magawa na natin ang ating tinatawag na carobana or carrot and banana cake. So, ayan, nakagawa tayo ng 7 pieces. So, by the way, guys, ang size ng ating baking pan is 8.5 by 4.5 at ang height niya ay 2 inches. So, medyo malaki siya. Magkano kaya natin pwede ibenta to? Take note ha, this is a combination of carrot cake and banana cake. Kaya nga, carobana, para naman maiba sa mga usual na ginagawa natin. So, ito ay ideya para pang negosyo. Pwede natin itong gawin lalo na sa mga gumagawa ng banana cake or carrot cake. So, naisipan ko, kasi ipanririgalo ito. So, naisipan kong ganito na lang para at least 2 product ang matitikman nila. So, ayan na nga ang ating carobana in the making. So, yan. Hinati ko lang at ipinasok ko na yung 2 at nilagyan ko lang sa ibabaw nitong ating cream cheese filling. So, meron tayong video niyan kung paanong paggawa. So, kailangan nyo lang ng cream cheese, ng butter, at saka powdered sugar. So, ayun. Ang mga palatandaan lang natin kung ito ay carrot cake ay sa topping. Sa carrot, walnut, at sa banana ay chocolate chips. Ayan, dinesign ko lang ng tinidor para naman may siya, may konting design lang. Pero para hindi yung plain talaga kasi may naman ng konti. So, yun na ngayon. So, ayan na. So, design na natin. So, eto na yung ating carobana, carrot cake, and banana cake. Pag niregaluhan ka ba nito, tatanggapin mo, matutuwa ka ba? Joke lang. So, ayan, magkano kaya pwede natin itong ibenta? Okay? Hindi ako nag-estimate or hindi ko talaga dinitalya ang pag-costing nito. Pero more or less, sa ganitong kalaki, ay pwede natin siyang ibenta ng 400 plus to 500 kasi malaki siya, mabigat siya. At saka combination siya ng carrot cake and banana cake. Pero kung banana cake lang, lesser nating maibebenta or kung carrot cake lang. Pero para sa akin, 499 ay pwede na sa isang to. Yung mahal na kaya ngayon, hindi tayo pwede makipagsabayan ng presyo sa mga mall na 250 lang kasi nga in bulk sila. While as na mga home bakers ay paisa-isa lang ang order. So, bumibili tayo ng paisa-isang mga ingredients. So, hindi natin nakukuha ito ng mura. So, hindi tayo pwede makipagsabayan doon. Kaya, take it or leave it. Joke lang! So, ayun na nga. Tapusin na nga natin ang paggawa nitong carobana na to, yung 7. At magti-taste test syempre tayo dito. Ano ba? Hindi natin titikman. Joke lang. So, ayan na. Minamadali na natin ang paggawa. Tapos, ilagay nyo lang ito sa ref. Is perfect. Pero yung ating cream cheese filling, hindi po yan natutunaw or nalulusaw. Alam nyo na, kung gusto nyo, panoorin nyo na lang ang video ko niyan. Joke lang. So, ayan, lagay-lagay lang ng toppings ang ating walnuts na napakamura kong nabili at chocolate chips. So, may isa akong walang partner, kaya ang nangyari
banana cake lang siya. So, ayun. Banana cake lang ang isa. Ayan, puro lang chocolate chips sa ibabaw. O, di ba? So, ito na yung ating mga nagawa, ang ating carobana at saka banana cake. Kasi wala siyang ka-combination. O, di ba? So, pwede niyong lagyan ng mga ribbon para mas presentable at ang inyong mga logo. So, ganyan. It's an idea for business. Ayan, guys. Thank you so much sa pagsuporta nyo. At sa palagi ang pag nandyan kahit pa nga hindi about baking ang ating ina-upload. So, ito na. Ang pinaka gusto, ang taste test. Ayan, merienda tayo at may kape na nga tayo on the side. Siyempre, pang magti-taste tayo nitong mga dessert, kailangan natin ng coffee on the side. Look at that. Galing na to sa ref. So, alam na natin yan. So, ang sarap. Sa tingin pa lang ay masarap na dahil gawa ko, syempre. Joke lang. So, ayun na nga. Kumusta naman kayo? Siguro, ang dami nyo ng benta dahil sa pa-New Year at pa-Christmas. Madaming benta o madaming pagod. Joke lang. Ganon talaga ang life. Oy, ayan. Siyempre, tikman natin. Cheers para sa inyo. Unang kagat at unang subo ay para sa inyo mga kakeki at mga guys. Ang laki pa ng pagka-slice ko, di ba? So, ayun. Hindi ko siya na nam-nam agad-agad kasi ang laki ng pagkasubo ko ba. So, ayan, tinitignan ko ang moist niya, guys. Moist talaga siya at sigurado akong kahit kayong gumawa ay moist talaga siya. So, ayan, pakita ko ulit sa inyo kung gaano ka-moist ang ating carrot cake. Pasensya na kayo kumati ang aking lalamunan. Ano ba yan? So, ang sarap. Kinikilig pang lola niya sa sarap. Siyempre, nakapag-merienda na naman tayo. At ito, try na nga natin itong ating banana cake. Ayan, thank you so much sa lahat po ng suporta nyo at sa lahat na nandyan. Alam nyo na. Thank you so much. So, ayan ang banana cake na may dark chocolate. Dinagyan ko siya ng dark kasi para sa akin, nagko-contrast siya at masarap siyang i-combine sa, tignan mo, kinilig pa ako, combine sa banana cake. O, diba? May pagpakilig ang lola niya. So, ayan, ang sarap. At saka yung perfect feeling dito or topping is cream cheese. Wala na akong ilalaban pa kundi cream cheese feeling. Sorry. Busog pa ako Sorry again. So, ayan. Thank you so much. Hope enjoy kayo at nagkaroon kayo ng idea na nakuha dito. Maraming salamat po. Bring it on 2024. Bye!